Hi guys! So, before anything else, I would like to greet you a happy New Year. And yun, ngayon na naman lang ulit ako makakapag-update. Kasi, last December, oh my God, sobrang busy. Uuwi talaga kaming pagod. Sulit yung 8 hours, 9, 10 hours. Nag-OT kami, yes. Minsan, pumapasok pa kami ng earlier than our schedule. So, sobrang busy. And of course, green-up lang namin ng green-up ang mga call ng amo in case na kailangan kami this day or kahit off namin. Go lang. Let's proceed sa video natin for today. And, gaya ng pangako ko last time, this video will feature me answering your questions about Dubai and Canada, or if may mga queries kayo or concern, dito natin sasagutin para mas malinaw, kasi iba pa rin naman yung nagre-reply lang ako through comments, 'di ba? Mas mai-elaborate ko siya dito. Kaya let's go. From at Joji Supilanas 2497. Sobrang laki naman ang ginastos niyo, ma'am. Madami rin akong nababasa regarding sa kung magkano yung ginastos namin papunta dito. Yes, sobrang laki niya talaga. Kasi magkano na rin yun sa peso, di ba? Nasa more or less 700,000 pesos. So, I understand. I really understand. And aware po kami sa ginastos namin. And gaya nga ng sinasabi ko lagi, choice po namin yun. Choice po namin mag-asawa yun. And aware po kami na yung LMIA din is walang bayad. Gawa lang po yun ng syempre, nag-under consultant kami. So, part na po yun ng trabaho nila. And, ang importante na lang po sa amin ngayon is, nandito kami, pareho, ng asawa ko. And, hindi kami na-scam or what. So, yun po yung importante. Don't worry po, aware po kami sa ginastos namin. And, gaya nga po ng nabanggit ko sa previous video ko, kaya po kami nag-consultant, is, parang nga po sila yung gumawa ng mga dapat gawin, and ang kailangan ko na lang gawin that time is mag-antay ng result. So, para po sa amin, worth it naman yung ginastos namin. And, for sure naman, pabalik naman po yung ginastos namin. So, update po namin kayo kung ilang months namin siya nabawi. So, yes po, aware po kami doon. And, thank you kung concerned po kayo. At Jaan Love 1717, work permit ka po ba, ma'am, or PR? Laki nang nagastos nyo po, hehe, pero sulit naman kasi andyan na kayo. Congrats again. Another comment doon. Pero thank you kasi kinongrats mo kami, and yes, sulit naman siya. And sa tanong mo, work permit ka po ba, ma'am, or PR? Work permit po ako under LMIA, and si husband naman po is open work permit. User-ZN5QQ8BN1U. Hi ma'am, I'm currently in Dubai po. Itatanong ko lang po sana kung saan kayo nagpo-process ng NBI ng husband mo po dito. Thank you po in advance. Nagpo-process po kami ng NBI ko sa relatives ko sa Pilipinas. And sagutin ko na rin po ng brief yung kung paano namin siya process. First, magpapa-appointment po kayo sa consulate natin dyan sa Dubai. Second, ang kukunin nyo po dyan is blueprint and yung SPA, I think, Special Power of Attorney, na pipilapan nyo, na yun yung ipapadala nyo sa Pilipinas para ma-process ng relatives nyo yung NBI nyo. May bayad siya ng 200 dirhams. I'm not sure if same pa rin siya until now. Second option is, kung meron na kayong previous NBI clearance, kahit expired na yan, kailangan kasi dun yung number, mas maigi kasi mas mapapadali yung processing timeline ng NBI nyo. And kung wala man, halimbawa, medyo matanda na yung mga nasa Pilipinas na relatives nyo, and sa tingin nyo is wala na silang time to process it, meron naman pong page sa Facebook na nagpa-process ng NBI clearance or kahit na anong papers na kailangan nyo sa Philippines. Yun nga lang, syempre may service fee and mas costly siya compare sa ipaprocess nyo lang sa relatives nyo. Pero I prefer nung time na pinaprocess ko yung NBI ng asawa ko sa Adox Dokumentaryo. Through Facebook lang po yung communication namin noon, and dumating yung NBI clearance niya in 2 weeks. From
Michelle Rosales, 9231. Hello, how much po payment nyo sa accommodation? And malapit lang po ba sa workplace nyo? Thank you. How much po ang payment namin sa accommodation? Dito po, I know sa Dubai mostly accommodation tawag natin, pero dito bahay talaga. So, ang bayad namin sa basement ngayon is 750 Canadian dollar. So, kung may mga nanonood po dyan ng mga nasa Canada na, I'm sure agree kayo na mababa pa po ito. And fair po yung singil sa amin kasi family house siya. Pero kung makakakuha kayo ng bahay na sa mga apartment, I think nag-range siya ng 900, 1,000 to 1,200. So, ganun po yung range ngayon dito. Depende pa po yun sa lugar ha, kasi po ako nasa Atlantic Province, na New Brunswick. So, malapit lang po ba sa workplace nyo? Yes po, malapit na malapit. 10 minutes po siya. Kasi mga madadaanan akong stoplight. So, kung dire-diretso lang siya, I think 8 to 10 minutes. Pero pag may timingan ko yung stoplight, nasa 10 to 15 minutes. Importante po yun ha. Pag naghahanap kayo ng bahay na dito sa Canada, dapat malapit sa workplace nyo. Kasi lalo na wala naman tayong sasakyan agad pagdating dito. So, importante po na walking distance lang siya. Kasi alam naman natin na malamig sa labas. And mahirap kung masyado tayo matagal or alam mo yun, magkukommute pa tayo. So, advice na lang din po na dapat malapit yung work or yung bahay nyo sa workplace nyo. At Yayadab 3450, ma'am, magkano po ang proof of funds na kailangan po, ma'am? Dito po may sa Abu Dhabi. Yayadab, wala kaming specific na proof of funds na pre-send bago i-lodge yung application namin. Kasi, LMIA naman ako sa Canada, my work. So, yun po, wala kaming proof of funds. Sir kami ng 10,000 Canadian dollar for pocket money para pasiguro na rin sa mga gastusin dito sa Canada. Another question from Atyayadab3450. Ano pong pathway sa inyo po for PR, ma'am? More videos po, ma'am. Thank you po. Sana po more videos pa nga. So, pathway namin for PR. Ngayon na under LMIA ako, ang nakikita kong pathway for PR para sa amin is yung AIP, Atlantic Immigration Program, or meron na rin ngayong PNP Express Entry, Provincial Nominee Program. So, malalaman natin yan after 1 year. Sorry, hindi ko na siya i-elaborate dito ha. So yun, marami siyang factors. Hindi ko na siya i-elaborate dito. Separate video na lang din siya. At Debbie Hobbs TV 6996. Hi, I'm currently in Dubai. Ask ko what agency kayo and what work you po. Kung may time ka meron po akong video kung ano yung agency. Pero consultant po sila. So, yun po. I vouch Visa Consultancy. At Millet Katpagan 2988. Hi po. Ask lang po, why hindi AIP pathway ang ginawa niyo po since Atlantic Province ang New Brunswick? Yung mga sagot ko po is hindi lang para dun sa taong nagtanong kasi para na rin po aware din yung iba na yung iba is silent viewer lang din and hindi nagko-comment pero nasa isip nila na dapat tinanong nila to. So, para din po ito sa inyo. Ang sagot ko po dun is yung LMIA po kasi yung offer sa amin and hindi kami pwedeng pumili. Hindi namin pwedeng sabihin na sa employer na or sa consultant na AIP nyo na lang kami. So, yun yung pong binigay sa amin and okay na okay po kami doon. Kasi syempre, alam naman natin na gusto natin mapadali yung application natin papunta dito sa Canada. And nagmamadali talaga ako. So, ang AIP po is matagal ang process. I mean, taon siya. Pero ang kagandahan nun is landed PR kayo. So, kung may option kayo or inoferan kayo na mag-AIP, grab nyo po yun. Okay lang magantay kayo, promise. Mas maigi na talagang landed PR kayo dito. Super. Take my advice po. Pero LMIA ako, so okay lang din. Dito na lang kami magpapa-PR. Kasi after 1 year naman, pwede ka na mag-apply for PR. Yun nga po. Ang sabi ko is no regrets. Ang importante is nandito na kami. Sana po nasagot ko yung tanong nyo. At Emma Manggalili 5216. Sorry, medyo mahaba yun. Ang akala ko 8K AED lang ang magagastos papunta ng Canada. Nagigets ko po kung bakit nyo natanong to. Kasi merong mga agency na nag-o-offer na 8,000 lang daw, makakapunta na kayo ng Canada.
But I'm not sure kung may trabaho na po ba kayong pagdating nyo dito or para lang makapunta kayo sa Canada. Kung alam nyo po yung sagot or kung may nakapunta na po dito sa Canada na 8,000 lang, i-share nyo na lang po yung experience nyo kung paano yun or kung may work na ba kayo pag land nyo dito sa Canada. Mas maigi po ito, pero gaya nga po ng sinabi ko, no regrets po ako sa ginastos namin sa agent, sa consultant namin. Aware po kami doon. Ang importante, nandito na kami sa Canada. And magkasama pa kami ng asawa ko. Next, at Miss Petchay 7310. Paano ka nag-apply, sis? First step po talaga nito is magpa-assess kayo sa consultant. Yun po yun. Kung paano mag-apply. After nyo magpa-assess, dun nyo na malalaman yung next step nyo. Siyempre po kailangan nyo ng strong CV. Dapat po graduate kayo kasi nga isa siya sa mga kailangan ng IRCC and malaki ang points nyo pag graduate kayo ng college. So, experience din po. So yun, may mga points po kasi yun. Google po kayo kung ano yung mga pointing system ng Canada. Doon nyo po makikita kung eligible kayo or hindi. At JRIC6290. Yung NBI mo po ma, may fingerprint at sign mo po ba? Yes po, yun po yung blueprint na sinabi ko kung paano mo kukunin or process ka sa consultant. Consulate. Eto, at Leo Martin 9382. Grabe. Ang laki naman ng ginastos nyo. Masta lang ako. Pamasahe lang ginastos ko dahil dahil eta ang ginamit ko. Nagastos ko lang is 2,500 dollars. Yun lang ang nagastos ko. Pagdating ko sa Canada, may pocket money ko pang apartment ko at pagkain. Nasa 2.5 CAD dollars. So, 5,000 CAD total lang yun. Congrats! Sabi ko nga sa comment ko, congratulations at yun lang yung ginastos mo. I'm happy for you. Ganun po ulit yung isasagot ko. Choice po namin yun na gumastos ng ganun. Siguro, pinag-ipon kami ng pinag-ipon ni Lord para nga pagdating nung opportunity na yun is, alam mo yun, yung smooth na lang ang maging process para nga mapadali yung pagpunta namin dito sa Canada. So, congrats and sana lahat ng gustong pumunta dito sa Canada is ganyan lang yung magastos. Wish and pray din ako doon. Next, at Imang Asha rin to. Nagulat nga din ako sa ginastos nila. Oh my God, super lucky. Super lucky talaga. Para tuloy mapaisip ko, laki ba? Yung malaki talaga, ready talaga kami nung time na yun. So, hindi kami nangihinayang. At Glenn and List TV 7407. LMIA din kami. Employer na ang gagastos sa LMIA. Walang babayaran. Dapat ang applicant. Okay na yan. Worth it naman. At least nandyan na. Congrats. Tama naman po kayo. Wala talagang babayaran ng applicant sa LMIA. Aware po kami doon. Yun na lang po masasabi ko. Aware kami doon. At Yayadab 3450. I love you na, Yayadab. Nanonood ka talaga ng videos ko. Ma'am, Erika na lang po. Kasama po ba ticket sa gastos niyo, ma'am? Hindi po. Si employer na yung gumastos ng ticket namin. Parehas. Kasi si husband is binigyan niya rin ng job offer. So, under na rin siya ng company niya. So, wala kaming ginastos sa ticket. So, good for us po yun. At Florendo. Anong agency or consultant niyo po? Nabanggit ko na rin po yun. So, I vouch Visa Consultancy. Tensya na po, random question to. So, baka marinig nyo na po ulit-ulit yung mga question. Pero, ikakat ko na lang po yung iba. At Kristen De La Cruz, 2414. Hello ma'am, ilang buwan po kayo bago nakaalis? Ask lang po. Thanks and God bless. From application or from interview, 10 months. Pero from lodging, 5 months lang po. At Maki Quartz. Ate, hindi po kailangan 1 year worth salary para maka-apply ng maternity leave plus parental leave benefit. You just need to have at least 600 taxable hours of work within the last 12 months sa pag-apply mo ng maternity leave. Maternity leave is 15 weeks plus 35 weeks parental leave para kay mama.
Pero 40 weeks shareable yan pero max 35 weeks each parent. Si dad naman is automatic, meron 5 weeks. Tapos kung gusto pa niya, dun siya kukuha sa shareable 40 weeks. Pero max each parent is 35 weeks until child turns 1 year old. Same din sa Ordinary Employment Insurance or EI. Minimum 600 taxable working hours for the past 12 months before apply. Sinabi kong taxable kasi yung iba hindi dinideclare ang work at cash jobs sila. May iba din nagdi-declare just to get 600 hours din cash na para marami at malaki daw na perang natanggap nila sa mga benefits ng government. Itong comment niya is based dun sa sinabi ko about sa maternity leave. Actually, thank you sa information. Napaka-clear and ipopost ko din dito para kung may hindi mo nakakaalam is ito na yung perfect explanation ni At Maki. Thank you so much. I appreciate it. I take it as, positive comment. At least, makatulong or kahit ako natuto ako dito sa comment mo. And, hindi ko lang din inelaborate dun sa vlog ko kasi hindi ito yung, alam mo yung topic. So, may mga iba na hindi ko na siya ina-elaborate. But, thank you and more power. From at Ana Marie Galianosa 1902. Almost 40k po nagastos nyo. Ako LMIA din, ako from Dubai, then 240 Canadian dollar lang nagastos ko. Nag-DIY lang ako at nanood ng mga vlogs kung paano mag-lodge ng application. Kadali lang pala. Congratulations po at 240 CAD lang nagastos nyo. And, gaya nga ng sabi ko, ang LMIA talaga is walang bayad. Yun. Wala na po ako masabi. Congratulations po at yun yung nagastos nyo. Sabi ko nga, sana lahat ng gustong pumunta dito is matutong mag-DIY kasi may DIY naman talaga. Yun talaga yung hindi ko kaya. I admit, hindi ko kaya mag-DIY. Wala akong patient sa mga bagay-bagay. So, congrats po. Meron din po dito nag-comment. At Evan D. Matae. Ito ba itong ano na ito? Gawa ka ate ng video kung paano ginawa mo para madami kang matulungan na makatipid kaysa magbayad pa ng agency. Caps lock po yun lahat. Kung ako po talaga yung nag-process, syempre po, isi-share ko yun kasi nga gusto kong mag-share sa mga kapwa natin Pilipino na gustong pumunta dito sa Canada. Kaso, wala po akong ma-share para makatipid kayo. Kasi nag-consultant lang ako and sila yung nakakaalam ng buong process ng application namin. Kaya po hindi ako nag-DIY kasi hindi naman sa walang patience. Yung workload ko kasi nung nasa Dubai ako is medyo mabigat na and hindi ko na kayang upuan pa yun pagdating from work. So, kung gusto nyo po makatipid, mga nasa Pilipinas, mag-IPAMS. Kasi 10,000 lang yung binabayad sa IPAMS once na ma-approve ka and once na ma-select ka ng employer. Pero sa Dubai, para makatipid, DIY. Nasa IRCC portal po lahat ng details kung paano ka magpa-process ng mga papers para lang makapasok ka dito sa Canada. So, sorry Evan if wala akong maitulong para makatipid yung mga manunood sa atin. Meron dito nag-comment at Jackass 17. Masaklap ang buhay sa Canada. Boring at like hell. Akala lang maganda dahil sa snow. Pero dilubyo yan. Pero wisyo sa pamumuhay. America is better. Hindi ko po alam kung saan siya nanggagaling. Pero for sure, wala siyang magandang experience dito sa Canada. Kaya niya nasabi to. So, feeling ko nasa America siya ngayon. And good for him. Kasi Jack. Her or him. Masaklap ang buhay sa Canada. Boring at like hell. Boring, I agree. Kasi in terms of nightlife, wala talaga dito. Kasi nasa province kami. Pero depende rin siya sa lugar ha. Disclaimer ulit. Nasa New Brunswick kami. So probinsya to. Wala talaga dito yung mga malalaking buildings or pasyalan. May mga malalapit na magagandang lugar pero pag wala ka pang sasakyan, hindi mo siya mapupuntahan. And yung mga nakapaligid lang sa amin is province life talaga. Medyo may distansya yung mga bahay, then kung lalakad ka sa labas is madilim talaga yung lakaran and makikita mo lang is yung mall. Yung mall dito is maliit lang din, hindi siya yung mga second, third floor. So yes, boring siya. Pero depende siya sa lifestyle mo. Homebody po ako so wala talaga akong problema sa boring na buhay kasi boring naman talaga yung buhay.
nag-share na ng life. Pero ako body po ako. So, happy ako dito. Basta kasama ko lang yung asawa ko. And yun nga lang, wala. Medyo malayo sa family. Meron po kasi talaga tayong mga kababayan dito na hindi maganda yung nararanasan. And yung mga experience nila is mahirap. Kaya dapat, pag pumunta ka dito, ready ka and may goal ka. Kailangan mo lang mag-stick sa goal mo para maabot mo yung pangarap mo sa buhay. At even di matay, magbabayad agad para lang malinya sa interview. Paano kung 100 yung nagbayad at 20 lang ang i-hire? Di na-scam yung 80. Di ba dapat yung mga pumasa sa interview ang i-process at dun sana dapat mag-start ang bayad? Actually, nung araw may batas sa Alberta na mga $500 lang yata ang dapat nagagastusin ng applicant. May point naman si at Evan. Pero dun sa question niya na magbabayad agad para lang malinya sa interview, as I've said, consultant po ito. And alam naman natin na business is business. So, wala na po kaming control doon. And doon sa paano kung 100 yung nagbayad at 20 lang ang i-hire, di na scam yung 80. May point kayo. Pero hindi naman siya scam. Kasi, yung 3,000 na babayad nyo is for commitment lang yun. If hindi man kayo mapili sa interview, pwede nyo pong i-refund yun. Pwede pong ma-refund sa inyo. So, pag hindi po nakabalik yung pera na ni-refund nyo, malamang scammer po sila. Pero based naman po sa communication namin, nagsabi naman po na refundable yung 3,000. So, doon lang po sa mga pumasa, doon na magsisimula yung mga additional fees and all. Kaya nga po talaga risk yung pag-apply sa consultant or any agency. Long as na sinubukan mo and wala kang what ifs, is okay na yun. Another question from at Even. Parang mahirap yatang umasa maging permanent resident now sa Canada kung papasok ka as student visa. Ang daming pinapapasok ng Canada now as international students. Nung umpisa parang madali maging PR kasi di pa ganun kadami international students. Yun nga po, kung papasok ka as student dito sa Canada, mahirap. Kailangan talaga dito financially, mentally, physically, spiritually ready ka. Kasi unang-una, pag student visa kang pumasok dito sa Canada and wala kang open work permit na kasama or any dependent, and ang part-time mo lang is nasa 20 hours below, yun yung mahirap. Mangyayari niyan kung magkano lang yung sinasahod mo sa pagiging part-timer mo is ibabayad mo lang din sa monthly bills mo. Minsan nga kinakapos pa. So, mas maigi na pag pumasok kayo dito as student visa, meron kayong OWP kasama para siya yung katuwang nyo. So, ito po yung pang-finale. From at Salvacion Radana, -TI4KL. Mahirap pa buhay dyan, ma'am, ngayon? Mahirap din po yung tanong nyo. Kasi general siya. Ito po ay opinion ko lang din. Yung transition po namin from Dubai to Canada is napaka-smooth. Kasi nga po sabay kami pumunta, sabay kami may work. Meron na agad kaming sahod after 2 weeks. Kasi bi-weekly po yung sahuran dito. Mahirap po kung hindi kayo financially and mentally, physically ready. Yun po yung mahirap. Wala po mahirap para sa atin. Lahat po kakayanin natin para lang ma-reach natin yung goal na yun. So, yun po yung sagot ko. Kung mahirap din ang buhay dito sa Canada, opo. Mahirap nga ba ang buhay dito sa Canada? Kahit naman saan mahirap mamuhay, lalo na kung dayuhan. Pero sa sipag at syaga naman po natin, and sa goal, and sa purpose natin, kung bakit tayo nandito, doon po tayo huhugot ng lakas, doon po tayo huhugot ng inspirasyon para ipagpatuloy po kung ano man yung magandang ginagawa natin. Wala pong mahirap sa taong may pangarap. Kasi ang daming nahihirapan dito. Dapat daw hindi na sila lumipat ng Canada, nagaling sila sa Taiwan, galing sila sa Dubai, sa Pinas maganda na rin yung buhay nila. Pero dahil nga po sa goal natin and sa purpose natin, nag-stay tayo. Kasi yun naman yung punot dulo kung bakit natin ginusto mag-Canada eh. 'Di ba? Ang wala lang talaga sa Dubai is permanent residency. Sana po nasagot ko lahat ng tanong nyo. I-shoutout ko lang din po kayo. Pasasalamat din po sa pag-subscribe and pag-take ng
time nyo sa panonood ng videos namin. Maraming salamat po. So, shout out at Mirik Gamat 7647. Hi po ma'am, ganda ng vlogs nyo po. Nakaka-inspire po ma'am. Ano po agency nyo po sa Dubai? Baka pwede po malaman at magpa-process din po ng doc. Kaming mag-asawa po. Salamat po, share more good videos para makatulong sa amin. Gusto din po makapunta dyan. God bless po. Nasabi ko na rin po and ipasa ko na rin ata yung link nung video kung ano yung agency namin, and God bless po, all the best din. Thank you. Shout out at I am Keiko7756. Grabe, ang dami matututunan di tulad ng ibang vlog. Hopefully next year andyan na din kami ng asawa ko sa iWatch din po ako ma'am. Thank you. All the best then. See you here in Canada. At One Devil Years. Congrats kabayan sa bago mong journey. God bless. Thank you. At Rachel Modelo 2109. Hello, thanks sa info. Naghahanap din ako legit caregiving jobs. Good luck. Sana makahanap ka. At Clown Prince TV 7793. Ito isa sa mga paborito ko ring comment. I like your enthusiasm. Keep going kabayan. Someday you will see the fruits from the tree that you planted. It will take a while but it's all worth it in the end. Stay positive and strong. Yes, positive lang po kayo. Thank you at Clown Prince. At Vidani Rona 2538. I never regret coming to Canada. I moved here from US 1975 as RN. Now we are retired from our enjoying all the benefits that Canada gives to retirees, medical benefits, clean water, educational benefits that my children used to finish university. Kahit saan naman pong lugar, merong negative and positive tayong maririnig. Nasa mindset din po natin yan. Kaya, lagi ko pong sinasabi na always look on the bright side. Kasi nga, kung ano yung iniisip natin, nagre-reflect siya sa kung ano yung nilalabas ng bibig natin. And kung ano yung nilalabas ng bibig natin, is yun din po yung namamanifest natin. And yun yung, alam nyo yun yung epekto sa atin. Kaya nagiging positive ang outcome din ng ating life. Si Atchadi Evensky. Salamat sa video. Actually, may pinagdadaanan ako ngayon. Nawalan ako ng work bago pa lang dito sa Canada. At may na-experience agad ako hindi maganda. Galing ako Saudi for 8 years. At sa ngayon, wala ako work. Talagang ang hirap pag wala ka status dito sa Canada. Kaya pag-isipan talaga maigi ang bawat decision. Sa ngayon, nag-apply ako open work permit for vulnerable workers dahil naabuso ako at hindi nabigyan ng proper time o nasunod ang oras. Kadalasan nag-work ako 2 to 3 days lang. Hindi kaya to pay rent and bills, etc. Pray for me, sana ma-approve open work permit ko para maka-apply kahit saan. God to be glory. I hope at Chad, nakahanap ka na ng trabaho or nakahanap ka na mag-sponsor ng work permit mo or ng LMIA mo. I wish you all the best and sana balitaan mo ko pag nakahanap ka na. Next, at bboy12924. Kahit saan naman pwede kang umasenso, tinatry ko mag-apply sa Canada, hindi ako pinalad. Ibang blessing ang binigay ni Lord sa akin. Nagkaroon ako ng 9 rentals and fishing boat. Totoo yung pag may nagsarang pinto, may bintana magbubukas. Good luck and God bless. Thank you at bboy sa inspiring story mo. At Orlando Villaroman 4029. Good decision kabayan. I migrated in Canada 35 years ago and I don't regret it. New subscriber from Canada. More power to your vlogging. Thank you Sir Orlando. Maraming salamat po. More power din po. At user-cn2de3ey4f. Finally, nakakita ko ng video na positive about sa Canada. Recently kasi ang napapanood ko puro negative about sa Canada kaya pinanghihinaan ako ng loob. Dito din ako ng asawa ko ngayon sa Dubai. Nag-work at nakapag-biometrics na din kami. 2 months ago, waiting na lang. Gawa po kayo ng mga ganitong content at hindi ako magsasawang panoorin kayo. Thank you at user. Maraming salamat. And see you na lang here sa Canada. For sure naman, approve yan. Manifest natin. Maraming salamat. Tama yan, nanonood din kayo ng mga negative vlogs kasi isa yan sa mga makakapagpatibay sa inyo. And alam nyo yun, yung parang magkakaroon na kayo ng vision. And from that vision, magiging ready kayo pag nandito na kayo sa Canada. Goods tayo dyan. Ganyan din ako. So, huwag kayong mawala ng pag-asa. Mag-stick lang kayo sa goal nyo. Or kung sino man ang mga nanonood na nawawala ng pag-asa, stick lang kayo sa goal nyo. And kung para sa atin, para sa atin. Tandaan nyo yan. At R. Lorenzo 8554. Hello po, just saw your vlog. Dito din kami sa Moncton ng family ko. Galing kami ng Pinas about me and my wife works sa Dubai both
me and my wife work sa Dubai before the pandemic. Laban lang po tayo katulad namin, medyo nangangapapa pero kakayanin for our family. Keep safe po and see you around. Yes po, laban lang and yun, may kids na po sila. Kaya talagang ipupush natin to para po sa mga bata and sa family natin. At Marco Gasita 128. Nice sharing, nice info kabayan. God bless po sa inyo ng mag-asawa. Thank you Marco, maraming salamat. God bless din. At Debbie Hobbs TV 6996. Soon pupuntahan namin yung iBot sa Dubai para mag-inquire. Salamat mamang daming kabayan gusto magpunta sa Canada pero gusto lang manigurado sa status if nandyan na sa Canada. Kaya it's a big help po. Vlog nyo po ng husband mo. Kasi isa po kayo sa example, what if mag-asawa, possible ba magkasama pagpunta dyan like us? May plan po kami soon. Kaya again, a big thank you sa pag-share ng life nyo as new workers dyan. Ingat lagi ka dyan. Thank you at Debbie. Salamat. All the best din and hope to see you soon here in Canada. At Georgia Morena 2145. Yes, it's worth it coming to Canada. I agree. Thank you. Worth it talaga. Malimit akong nag-vlog dito sa loob ng bahay. In terms naman po sa weather, dumating po kami ng October. So, malamig na siya. Winter na dapat yon and dapat nag-snow na that time. And by November and December, dapat medyo makapal na rin yung snow. Pero dahil sa nangyayaring climate change dito sa Canada, first time daw, yung mga 7 years na dito ha, first time daw na nagpasko ditong hindi white Christmas. So, hindi siya nag-snow. Maganda yung panahon, sunny. And until now, manipis pa rin yung snow. Which is daw, hindi siya normal. Kasi dapat start na ng winter. Lucky kami, kasi nga, nakakapaglakad kami freely sa labas, nang hindi pa ganun ka-freezing yung lamig. So, okay na pumunta dito yung mga takot sa lamig. Malamig siya, pero pag may proper clothing naman kayo, like may inner clothes or mga heat tech and proper puff jacket, bonnet, may mittens, and may boots na pang winter, hindi naman siya totally freezing yung pakiramdam unless may hangin. Minsan sobrang hangin, dun mo mararamdaman ang lamig sobra. Mas gugustuhin mo pang mag-snow lang na mag-snow. Consequence yun nun is pag tumigil na yung snow and pag natutunaw na, doon sobrang lamig. Pero pag umulan ng snow, hindi siya ganun kalamig. Siguro napapansin nyo na nasa bahay lang ako lagi nag-film or nag-video. Kung hindi sa kwarto, dito sa sala. Ngayon nasa lamesa ako. Kasi nga, wala rin akong matambayan sa labas. And kung mag-video ako while walking, malamig talaga. Hindi ko kakayanin yung lamig. And maingay din. Bawi na lang tayo pag nag-summer na dito. And autumn. So, doon na lang tayo. Doon ko kayo ipapasyal. And may nag-comment din pala once na lakasan ko daw yung boses ko. Siguro yun yung first video ko. In person talagang mahina lang yung boses ko. Kalmado, parang ganun. And dito naman, sinasadya kong hinaan talaga yung boses ko. Which is mahina na yung boses ko ha. Hinihinaan ko lang. Respeto na lang din sa nasa taas. Kasi kung mapapansin nyo, hindi concrete itong bahay. I mean, mga kahoy lang ito. So, wala siyang soundproof. Maririnig mo kung may naglalakad sa taas or kung dito man, may halimbawa nag-video kayo or medyo malakas yung kalampag and yung kwentuhan, maririnig din sa taas. So, respeto na lang din sa nakatira sa taas kasi hindi natin alam kung tulog sila or hindi. Kaya medyo mahina yung boses ko. Tinatry ko naman lakasan siya pag nag-edit ako ng video. Pasensya na kung nahihinaan kayo sa boses ko, hindi katulad ng ibang nag-vlog na medyo freely silang nakakapagsalita. Yun, sorry na lang. Mahihain din kasi ako kaya ayoko rin silang may storbo. From at RJ Sun TV 4907. Yes po, sa Kuwait po kami. Sawa na kami mag-work ng malayo sa anak namin. Kaya soon makapunta din po kami dyan para po makasama na namin anak namin kahit nag-work kami dito para makasama yung anak kahit mataas na yung sahod nyo or kasi ang importante pa rin sa atin is magkakasama nga tayo. So mayroon ditong mga Pilipino na magaganda na yung sahod, maganda na talaga yung kitaan kung nasan man sila, Barko, Pinas, Dubai, Taiwan, Japan, pero pinipili pa rin pumunta dito sa Canada at makipagsapalaran sa minimum wage, which is mababa talaga. Huwag nyong isipin na mataas ang sahod dito. Para to sa future ng mga anak, magiging anak, and sa quality of life din.
May nag-comment pala dito at Super Mario 6915. Laganap ang chismis dito sa Canada. Maraming marites. Pumunta kayo ng Alberta. Madaming Pilipinong mayayabang. Hindi naman po nawawala yun. Kahit naman sa Dubai mayroong ganun. Kahit sa Pilipinas may ganun. So, nasa sa inyo na lang po talaga kung paano nyo i-handle, kung paano nyo iiwasan. Ganun naman sila. Lahat naman ng mga marites. Kahit naman tayo, marites din tayo minsan. Basta wag lang pong may naapakang ibang tao. Syempre, ibang usapan na yun. Meron kayong mariringgan ng mga negative. Pero gaya namin ng asawa ko, kahit makarinig kami ng mga negative, as long as na nakafocus kami sa goal namin, hindi namin siya binavalid. Kasi ito rin yung pinaka-deal talk. Yung mga nasa Dubai gusto mag-migrate sa Canada. Yung mga nasa Canada gusto naman mag-migrate sa Dubai. From at Natalie only to. Totoo. Yung una ko narinig dito sa Canadians, like, kung saan daw kami galing. Nung nabanggit kong Dubai, ang sagot niya, why? Why you come here in Canada? Dubai is really good country. Gumanan pa siya. The weather there is very nice. It's beautiful. Halos lahat ng Pilipino nangarap mapunta ng Canada. So, yes, isa rin kami sa mga nasa Dubai na pinangarap pumunta ng Canada. And nag-success naman kami doon. And sana maging successful din kami ang journey namin dito sa Canada. Real talk lang. Kasi nga kung stable na kayo, no need na mag-Canada, I swear. Si at Dakilang TV 2180, ito yung unang nag-comment sa amin na positive. Maraming salamat at na-inspire ako sa message mo. At Eric and Jonathan in Canada, your video about how you made it to Canada from Dubai is both informative and inspiring. It's valuable to hear about the journey, that process of relocating to a new country. I'm sure your insights will be helpful to others considering a similar move. Keep sharing your experience in Canada and I look forward to seeing more of your content. Thank you at Dakilang TV. Maraming salamat. At Larchboy6733, welcome to Canada. Thank you. So, doon na po magtatapos yung video natin and gawa ng random question siya. Feeling ko ang gulo nung video ko kasi sa random siya. Anyway, sana may napulot kayong idea. Itong ginagawa ko is dapat, di ba, 2 days off ako, so dapat nagpapahinga lang, chill. Pero sabi ko nga, ang tagal ko nang walang update, and so gusto ko lang talagang mag-share. And gusto ko lang talaga makatulong. Kasi nung nag-uumpisa pa lang ako, ang katuwang ko talaga is YouTube para lang magkaroon ako ng idea. And malaking tulong na yun pag may mga napapanood ako na nakukuhanan ko ng insight, diba? So, sana ganun din yung maramdaman ng mga nanonood sa vlog ko. So, hanggang dito na lang ang video natin. Maraming salamat. Thank you sa mga bagong subscribers. And sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please subscribe. Erica and Jonathan in Canada. Thank you. Comment na lang po kayo. And sa mga may say po sa video ko, and kung hindi ko man na-elaborate, pasensya na po. Maraming salamat and hope to see you soon again sa next video. Bye! Happy New Year!